nitong si Erwin Tulfo na pagtatampal-tampalin niya mga ka-GPnatics, etong mga empleyado po ng ng USAA or ng Senado, 'di ba? At yung mga ibang mga empleyado. Etong si Mike Defensor, matapos po itong matanong, mga kababayan, ni Ted Filon, ay mukhang iisnabin po nila ang blue ribbon ni Erwin Tulfo at magpapasaklolo daw po siya kay Cayetano. Paanong paraan ang gagawin niya, mga kababayan, na pagpapasaklolo dito kay Cayetano? Tuloy kami tutulong. Kung sino man ang gustong tumulong, hindi po illegal yan. Walang masama. At kung naniniwala kayo sa adikain nila, sa kanilang mga sinasabi, at naniniwala kayo kailangan silang tulungan, eh wala hong problema yan. So, yung pagtulong, hindi ho illegal yan. Yung sinasabi ni Atty. Matibag, huwag kayong maniwala. Ang gusto niyang palabasin, siraan yung mga Marines na may kapalit na pera yung pagsalita. Wala pong ganon. Ang mga sundalong to, hindi nakinabang noong mga panahon na bigay ng pera. Ang mga sundalong to, nagtrabaho para sa bansa. At kung nagsasalita sila ngayon, ito po ay patuloy dahil sa kanilang paniniwala na serbisyo para sa ating bansa. Yung nakita nilang korupsyon, ay nakita nila itong palang pagdi-deliver ng pera ay konektado rito. Kaya ngayon po sila nagsasalita. Yan ang importante sa ginagawa ng ating kasundaluhan sa ngayon. Makasingit lang ako, Sec Mike, dito nga sa resources para nga sa pang-araw-araw na pangangailangan ng 18 Marines. Ano ba setup ngayon dyan? Sila ba ay nag-uuwian sa kanilang bahay o meron silang safe house? Paano ang kanilang gastusin doon? And sino nga ang kanilang saan ang gagaling ang kanilang araw-araw na subsistence? Kung Ted, sa ngayon, siguro ang pinakamasasabi ko lang, hindi isang safe house, umiikot-ikot ang pagtulog nila. May mga umuwi, bumabalik, pero meron silang safe house na iniikot, hindi safe houses na kailangan sila magtago. So mula doon, may mga tumutulong na umaalalay dito sa mga sundalong to. So kasi security question na concrete yung kanilang concern sa ngayon, kaya medyo ingat din ako pati kahapon nung kanilang pagpunta, kung saan magkikita, paano pupunta doon. Kahit ako, limitado yung aking kaalaman. Alam ko lang kung saan kami pwedeng magtagpo para alalayan sila papunta ng Senado. Yung imbitasyon ni Senador Erwin Tulfo para sa kanila on Monday's hearing, may informasyon ka ba kung sila sisipot? Ito na. Alam mo kung Ted, hindi naman natatakot yung 18 Marines na sumipot. Ang tingin ko, ang question lang dito, ano ba talaga itong Blue Ribbon Committee? Ngayon, ako personal, binanggit to ni Atty. Baligot, sabi nga, teka lang, kailangan i-question yung, ito'y internal ng Senado at batay sa kanyang pananaw at sa aking pananaw, malinaw yung ating saligang batas na ang majority makukuha lang nila kung meron silang 13. Sa ngayon, hindi na nakuha. Maging ang Senate Presidency, malinaw naman na ayaw nilang kunin. So, batay doon, ang Blue Ribbon Committee ay dapat talaga si Senator Pia Cayetano at nandyan yung subcommittee na pinapamunuan ni Senator Dante Marcoleta. Ang gagawin namin ngayon, Kong Ted, susulat si Atty. Baligot, dahil hindi naman ako ang imbitado, ang resource person ay si Atty. Baligot at ang 18 Marines, na kay Senate President Alan Cayetano. May imbitasyon, ano ang gagawin po namin dito at bigyan nyo kami ng guidance bilang siya ang Senate President ng ating Senado. So, yan, Kong Ted, ang isang confusion dyan. Ngayon, kung pagharap, wala kaming problema in fact, maganda nga, magharapan talaga, no? Kung talagang gusto nila, let's say, lahat, magkita-kita sila sa isang sa Senado, pupunta ang 18 Marines at talagang kung gusto nilang tanungin. Kasi kung gusto nila talagang ilabas yung mga issue tungkol dito, willing umarap ang 18 Marines. Sige. Alam nyo, sa totoo lang, mga ka-GPnatics, ginagago tayo nito ni Bingot Diba? Sa totoo lang, ginagago tayo nitong si Bingot. Kinikilala pa rin daw nila etong si Alan Peter Cayetano as Senate President. Remember, hoy, mga bulag ba kayo, mga ungas kayo? Sa totoo lang, mga bulag ba kayo? Nakita nyo naman kahapon Di ba, in-accommodate ba kayo ng maayos? Di ba, although nakapasok kayo, nakapag-hearing kayo, pero hindi nyo ba napagmasdan ng paligid ninyo walang Senate Secretariat? Di ba? Wala yung mace.
Oh, mga ka-GP Natics, doon pa lang eh. Pag wala yung Mace, wala yung Senate Secretariat, hindi kayo naka-live sa kanilang page, hindi kayo naka-live sa kanilang official, mga kababayan, YouTube channel, walang stenographer. So therefore, hindi kayo legit. Hindi legit yung kay Cayetano. Aray ko. Tapos siya pa rin ang kinikilala nyo. Nasabi ngayon, a-attend ba kayo sa Lunes? Pupunta ba sila? Sabi nila, kinikilala namin si Cayetano pa rin. Kasi as per Attorney Baligod at ako, sa batas, kailangan mapalitan ang leadership sa Senado kung kayo ay may 13. Aray ko. 13, mga kababayan, absolute yan para dun lang sa pagiging Senate President. Pero the rest, mga kababayan, pag may quorum, at dahil may quorum, 12, mga kababayan, hindi naman absolute na 13 kailangan. Pagdating sa quorum, it could be 12. 'Di ba? Oh, sa madaling sabi, yung kanila pong ginawa, mga kababayan, ay legit. Na nagpalitan ng ibang mga leadership sa ibang mga komite. Maliwanag yon, mga kababayan. Now, kung ang usapan dito, talagang kayo ay para sa katotohanan, palabasin, papuntahin mo, mga kababayan, hindi kayo pwedeng mag-decide kung sinabi mo na may sigalot sa Senado, mga kababayan, dapat hindi kayo mamili. Alam ko, nagiging rason lang yan, nagiging alibay lang yan para hindi pumunta at makross-examine yung 18 Marines. Dahil yung ginawa na pag-iimbestiga ng Peking Senate Blue Ribbon ay mga leading question, di ba? Ang daming mali. Ngayon, kung wala kayong tinatago o hindi kayo takot, magpakita kayo. Kasi mga kababayan, sabi niya, kinikilala nila si Alan Peter Cayetano. Bakit sino kayo para sabihin yun? Kung may away na 2 block sa Senado, di ba? Gusot nila yon. Pero, bilang pangkaraniwang mamamayan, bilang Pilipino, di ba? Kahit sino magpatawag sa inyo, you should abide. Mga kababayan, you should comply. 'Di ba? Hindi pwedeng mga kababayan ay dito lang kami. Kasi ito yung kinikilala namin. Oh. May takot. Takot lang kayo. So, kumbaga, to dissect itong sagot mo, Sec Mike, nangangahulugan na mukhang hindi sisipot kasi you do not honor itong legitimacy ng Gatchalian acting Senate presidency. Parang ganun ang dating. Kasi nga, yun, sa paliwanag mo. Mukhang hindi kayo sisipot. Well, kung Ted, sa akin, para lang maging malinaw at hindi naman ang galing sa amin yung desisyon, we will write Senate President Alan Cayetano at siya magbigay ng guidance sa amin. Wow. Okay, sige, pero just for the information of everyone, alam mo naman siguro. Susulat kami kay Alan Peter Cayetano. Manghingi kami ng guidance. Kasi nga, baka magkamali kami. Baka mamaya mabuking kami. 'Di ba? Baka mamaya magbago na naman yung litanya ng mga Marine. 'Di ba? Baka mamaya yung litanya nila magbago-bago na naman. Mahuli sila sa kanilang sariling bibig. 'Yun ang ayaw nyo mangyari. Syempre mga kababayan, pag sabi nga nila ni Alan Peter, pwedeng yung mga tanong nyo, pwedeng ibenta yan, pwedeng bilhin, 'di ba? So kung ang kaharap mo, mga kababayan, ay mga kakampi mo, so meron kang complacent, di ba? Kampante ka eh. Pero kapag ang kaharap mo, mga kababayan, na hindi ka tutulungan, kagaya ng ginagawa ni Baligod, ginagawa ni Marcoleta, na mga leading question, mga kababayan, ay hindi po sila makakasagot. Nakita nyo na, sabi kahapon nung yung binigyan daw ng cellphone, naalala ko pa. Sabi niya ganon, mga kababayan, wise daw siya. Sabi niya, alam nyo na, Marines, wise, yung cellphone ko, ibang cellphone yung binigay ko. Kaya meron pa rin akong kopya. Oh, sige, sabi mo, wise ka. Dahil Marine ka. Paano naging wise, mga kababayan? Paano nangyari na yung iPhone 16e ay lumabas ng 2024? 2024 daw binigay sa kanila eh. Samantalang, mga kababayan, ayon dito eto yun eh. Gustong-gusto ko yung ginawa ni Team Tarty. Papakita ko lang sa inyo. Oh. Eto si Team Tart. Eto na lang, gamitin natin yung niya para magpaliwanag. Okay na sana yung iPhone nyo, Toy. Aha. Pero bakit ang
kahangag nyo, Gidya, promise. Kahangag niya sa inyo, mag-script. Hindi niya pa rin kabisado. Nagpinataka lang kamo. Binigyan niyo sila ng iPhone 16e noong 2024. Paano kayo nagkaroon ng iPhone 16e? Kung ang release globally ng iPhone 16e ay 2025, pahangag. Pahangag. Ano ka, anak kayo ng CEO? Aray ko. Royal family kayo? VIP? VIP? Yung di puta. Iyo di puta. Amo na. Ang script kami nango. Masyado yung ginagawang bupols yung mga tao. Alam nyo naman matatalino yung mga Pilipino. Ay, Diyos ko. Kayo na lang na minions yung tatanga-tanga sa totoo lang, promise. Sa totoo lang. Tawag dito, pinagmalaki pa mga kababayan Sabi niya gano'n Di ba itong Marine na to, sabi niya gano'n, alam niyo na, Marine, wise. Aray ko. Wise daw siya, pero mga kababayan, huli sa sariling bibig. 16E? Tiningnan ko rin yan Puta, sabi ko nga, oo nga, yung release date, tapos yung pag ikaw ay magpre-pre-order, March. Sabi ko gano'n, 2025. Tama nga yung sinasabi ni Team 30. Ano kayo? Anak kayo ng CEO? Aray ko. Nag-time travel kayo? Oh. Hindi po, So, advance sila. Advance silang mag-isip. Advance yung maleta ni Soto at ni Erwin Tulfo. Advance yung basement ni Tulfo na kahit wala naman talagang basement, ang building ni Tulfo nagkaroon ng basement. Advance lahat, pati yung iPhone nyo, advance ang pag-release. Aray ko. Kamo na talaga ang very, 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 very VIP. Aray ko. Ano naman? Ngayong Lunes, ipapatawag kayo. Malamang magtatago na kayo. Sasabihin nyo naman may nagbabanta sa inyo. Correct. Sigurado yan, hindi kayo sisipot, di ba? Mga animal kayo. Minions! Bugo talaga kayo. At tagal nyo ng script yan, hindi nyo pa kinabisado. Tapos sasabihin, wise. Aray ko. Wise daw sila Sabi pa ng sundot ni Marcoleta, matalino man daw ang matching, naiisahan din. Aray ko. Diba? Pero hindi ganun yung sakto pagkakasabi ni Marcoleta, pero sounds like, diba? Malapit na malapit doon, mga kababayan Sumundot pa yung luko-luko, kala mo naman totoo. Aray ko. Diba? Sinabi rin kasi nung isa, mga kababayan, na sila daw ay mahirap, 'di ba? Sila daw ay mahirap, lumang cellphone daw yung meron sila. Tapos Android daw. Kung napapansin ninyo, Android, ang tanong ko sa inyo guys, hindi ako masyado maalam sa cellphone, no? Basta sa ako may magamit lang. Pero ang tanong, ang Android ba merong iCloud? Hindi, tanong ko lang mga kababayan, ang Android ba may iCloud? Kasi sabi ng isang Marites, sabi niya, kinuha nila yung cellphone kong luma. Android. Sabi niya ganon. Tapos, kaya lang, nakasave lahat ng file ko doon sa iCloud. Sabi kong ganon, teka, Android? May iCloud ba sa Android? Aray ko. Na cellphone, mga kababayan? Kasi ang alam ko na may iCloud is iPhone. Diba? Kaya nga iPhone, iCloud, yung Android, hindi naman yun dun Mamerian, walang iCloud ang Android, di ba? Aray ko. iCloud is iPhone. Kaya nagtataka ako dun sa sinabi ng isang Marine na sabi niya, kinuha po yung mga cellphone namin. Kaya lang, sabi niya ganon, meron pa siyang sinabi Hindi yung wise dito yan ang sinabi niya ngayon, sabi niya, hindi nila alam na i-save ko lahat ng file ko doon sa iCloud. Kaya kahit magpalit-palit ako ng cellphone, nandun pa rin yung mga file. Sabi kong ganun, teka lang. Sabi mo Android ang cellphone mo, tapos may iCloud. Aray ko. Diba? iCloud is for iPhone lang. Kaya nagtataka ako doon mga kababayan Diba? Samsung Android, wala din po, boss. Ako, Samsung user ako Kaya lang ngayon, na ako? Mga kababayan, ano ba tong Oppo? Oppo na cellphone ko, wala akong pambili. Diba?
So, paano nangyari yun? Kaya, sabi ko dito, talagang, ano lang to, gumagawa lang ng mga eksena, kunwari lang, para purihin sila eh. Nagpapatawa ba itong mga unggoy na to? Aray ko! Oh. Google, mga kababayan, Google, tawag dito? Ano ba yung meron sa ano, Mang? Yung Google, meron. Pero, mga ka-GP Natics, iCloud kasi yung sinabi niya eh. 'Di ba? Oh. Sa iPhone lang ang alam ko, kaya mali din 'yun. Mga siraulo talaga 'tong mga marine na 'to. Aray ko! Dapat panawagan natin na lahat ng lalawigan ituring na persona non grata laban sa Cayetano at iba pa, correct? 'Di ba? Yap, iPhone lang, I confirm 'yan. Na-confirm ko 'yan kahapon na ang iCloud, mga kababayan, kahit sabi ko nga kahit hindi ako magaling pagdating diyan kasi hindi naman ako wala naman akong iPhone. Meron nga akong iPhone na binigay sa akin, mga kababayan, iPhone 11 ata 'yon. Hindi ko man nagagamit. Binigay ko na lang dun sa pamangking ko dahil naglolo ko. Hindi ko magamit yung yung wifi eh. O ginawa na nilang laruan, 'di ba? Tapos yung data, mga kababayan, hindi rin gumagana. Wala na, naging laruan na nila. Aray ko! Oh. Yun nga, ang mahirap kasi dito mga kababayan, hindi man lang sila marunong mag-research. 'Di ba? Hindi man lang kahit doon sa tawag dito, kahit doon sa Paway, yung sinasabi nila mga kababayan na tawag dito? Ito, yung sinasabi niya Malacanang of the North, mga ka-GP Natics. Hindi naman to bahay ng mga Marcos. Yung nagdala ka Oo. sa bahay ni Pangulong Marcos. Bahay nga ba niya pinagdalhan niyo? Google Drive Sa meron. tabi po siya ng lake. Oo. Tabi ng Okay. lake. Bahay po yun, sir. Okay. Hindi ito yung Malacanang of the North sa may Paway Lake. Yes po. Oo. Yun ba yun? Yes. Okay. Oo. Kasi alam ko may iba pa siyang bahay sa tabi ng dagat eh. Ito, sa lake talaga. Yes, sa Paway yes. Lake. Okay. Okay, so yung Malacanang of the North, mga kababayan, ay, ano ba yan? Yung Malacanang of the North, Yung nagdala ka sa bahay ni Pangulong Marcos. Ako po si Belnard Tube. Ah. Sa Paway Ah. po, Your Kasama, Honor. yung dalawa kayo, pumuntang Ilocos. Yung Yes may po. mga retrato pa ng eroplano. Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway po nag-receive. okay. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang? Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Pero kasama ko po si Kong Saldi. Alam niyo Okay. po yung kung ano po yung exact address nun. Anong itsura? Naka-Yitariu, ma'am, nakatabi po ng lake. Yung lugar po. Tabi ng lake o tabi ng dagat? Kasi gabi po, either dagat or lake yun, ma'am. Basta tabing tubig. Yes po. Baybayin. Yes po. Tapos saan kayo? Doon ma'am sa letter U na bahay ma'am kasi nakikita ko po yung mga picture ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po may yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya at saka ni... So nakapasok pala kayo? Yes po. I see. Nakita ba ninyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal? Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila lang po. Nauna po si Kong Sandro, then the next po si President, then si First Lady po yung dumating, nag-dinner po sila ni Kong Saldi. Andun pa rin kayo? Yes. Okay, so ayan mga kababayan, 'di ba? Sinasabi niya dumating daw sila doon gabi. 'Di ba? Hindi niya ma-identify kung dagat or lake. Mga ka-GP Natics. Kaya lang ang dito, dumating sila ng gabi, umalis daw sila ng umaga. Pero dito galing din kay Aimee, mga ka-GP Natics. Kong Saldi po kasi tatlo lang po kami nandyan po eh. Ito kinuha sa bahay sa Ilocos, no? Yes sa po. tabing dagat. Ang tanong ko lang, kailan kinuha yan? Same po pagdating namin. Oh. Akala ko 2022 po. Akala ko dumating kayo nung gabi. Oh. Hapon na po, ma'am.
Hapon na. Oh, kita mo, Hapon na yan. pabago-bago, di ba? Biglang hapon. Sabi niya kanina, dumating sila gabi. Kaya hindi niya ma-identify kung lake o dagat. Pero yung picture, mga kababayan, maliwanag. Tuloy-tuloy kayo natulog. Yes po. Oh. Kinabukasan na po kami bumalik na Manila. Kinabukasan kayo lumipat. Ang liwanag pa doon eh. 'Di ba? Yung picture nila nila Kong Sandro, maliwanag pa 'Di ba? Sobrang liwanag pa mga kababayan. Tapos biglang sinabi niya, ay hapon pala kami dumating. Oh. 'Di ba? Pero mga ka-GPnatics, etong picture na to kasi tiningnan ko yung nakamas pa eh. 2022 pa ito. 'Di ba? 2022 pa. Sinabi naman niya 2022 eh. Malamang mga ka-GPnatics, ano pa ito? Eleksyon. 'Di ba? Eleksyon pa ito. So paano ang mga kababayan na hahatiran nyo ng mali-malitang pera? Sabi niya kasi 2022 eh. 'Di ba? Pati yung picture ni PBBM, mga ka-GPnatics, na kung saan po ay ito, yung picture na ito, Alam naman na Sandali lang Papakita ko sa inyo. Ito, yung picture na ito, ayan. 'Di ba? Oh. Kung pagmamasdan nyo yan, mga kababayan, tingnan nyo yung damit tingnan nyo yung ID. Tingnan nyo ito. Yan yung ginamit daw nila na ebidensya. Oh. Pero kung titingnan nyo, mga ka-GPnatics, ayan kami-kami yung mga vlogger na nandyan eh. Aray ko. Wala nga lang ako sa stage, nasa baba ako. Oh. Ayan, 2022 pa yan. 'Di ba? 2022. Oh. 'Di ba? 2022 yan mga ka-GPnatics. Paano nyo sasabihin na control na ni Pangulong Bongbong Marcos? 'Di ba? At sinasabi nyo, si Saldico kasama nyo. Aray ko. Naghahatid ng maleta dito. 2022 pa to. Kahit si Saldico, hindi pa appropriation share niyan. Ang appropriation share pa niya ng alam ko, mga kababayan, kung di ako nagkakamali, itong si Yap. 'Di ba? Si Yap. Oh. Ayan Maliwanag na maliwanag, 2022. Siya na nagsabi 2022. Kaya mali-mali talaga. Yung sinabi naman kay Sandro Marcos na tumanggap, balikan lang natin yon. Kumusta pakiramdam mo, Tan? Ito yung sinasabi nila na na sinasabi ni Amy, maliwanag pa to. Mga kababayan, kung pagmamasdan nyo yan, yung picture niya na yan, nakamas pa. Nakamas pa. So, mga kababayan, COVID pa rin yan. 2022. 'Di ba? COVID pa rin yan. So, paano nangyari yung sinasabi nila na naghahatid na sila ng mali-malitang pera nung 'di ba? Tingnan niyo pagmasdan niyo yung niya, yung face mask niya, mga kababayan. Balikan natin yung kay PBBM. First time ako. Balikan ko lang yung kay PBBM, mga kababayan. Ayan Ayan. Yung face mask niya. Aray ko. 2022 din, mga ka-GPnatics. So, paanong nangyari na naghahatid sila ng pera, mali-maleta, dyan sa Ilocos, kay PBBM? Kung 2022 pa to.
Mga kababayan, panahon pa to ng kampanya. Hindi pa presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Huwag mong sabihin mga kababayan, hindi pa siya presidente tapos siya may hawak ng appropriations. Siya ang may hawak ng mga tao kagaya ni Saldico. 'Di ba? Halatang hinugot lang sa baul to eh. Oh. Wala, inuungas lang tayo ng mga to, mga ka-GP Natics. Talagang wala nang matino. Ayan, maliwanag po. Yang mas na yan, nagmamas sila, panahon pa yan ng kampanya. Sinabi naman din niya sinabi rin ito na yung picture niya yan, sinama lang niya Mukhang may maipakita lang, naging ebidensya na kaagad kay Aimee. Talagang magpakalat lang. At saka magtataka kayo, mga kababayan. Nag-uusap nga kami ni JDB sa GC, ni Biesa. Sabi ko ganun, teka lang. Kasasabi pa lang nung Marin, nakapost na kaagad kay Aimee. May quote card na agad. 'Di ba? May quote card na agad, ang bilis. Sabi ko, nabasa na nila. Kaya imposible yung sinasabi ni Alan, mga kababayan, na, di ba tinatanong siya, bakit hindi binabanggit yung pangalan ni Loren? Hindi binabanggit yung pangalan ni Mark Villar, samantalang sa page 15 sila. Yung pangalan nila Tulpo, pangalan nila Tito Soto, nasa page 43 ata yun. Mga ganon. So, layo mga kababayan, nag-jump talaga sila dun sa baba kaagad. Di ba? Katarantaduhan. Kaya ngayon, dahil nga po, siguro, mga kababayan,